Kilalanin natin si Plato. Siya ay isang kilalang estudyante ni Socrates at kalaunay naging guro ni Aristotle. Ang mga akda ni Plato ay nagpapalawak ng mga ideya ni Socrates. So ang mga gawa ni Plato ay kalimitang extensions ng mga gawa ni Socrates. Pagkatapos ng pagbitay kay Socrates, itinatag ni Plato ang paaralang akademya sa Athens. Dito natin nakukuha ang salitang akademiko. Ang academy ay naging sentro ng pag-aaral, pananaliksik at pilosopikal na talakayan sa loob ng isang siglo sa Athens. Ito ay isang teacher-centered pagdating sa framework at pamamaraan ng pagtuturo. Si Plato ay isang manunulat. Nagsulat siya ng Dialogues at the Republic. Sa dialogue, tinampok ni Plato si Socrates bilang pangunahing tauhan, habang ibang mga pilosopo at sophist ay nakikibahagi sa mga talakayan. Ang mga dialogo ay sumasaklaw sa malawak na hanay ng mga paksa, kabilang ang etika, politika, metaphisika, epistemolohiya at iba pa. Sa The Republic, binanggit ni Plato kung paano gagana ang isang perpektong bansa o perpektong city-state. Dapat daw pangunahan ito ng philosopher king at dapat nilang pakilaman ang pagiging patas, pagiging mabuti, at kung paano gagawin ang mga bagay-bagay sa usaping politikal. Matapos mamatay si Plato, ang ilan sa kanyang mga estudyante ang namahala sa academy. Bagamat si Aristotle ay isa sa pinakakilala at mahusay na mga mag-aaral ni Plato, nag-aral siya sa academy sa loob ng 20 taon at naging malalim sa pilosopiya ni Plato. Hindi napili si Aristotle bilang kahalili ni Plato. Meron ding mga pagkakaiba sa kanilang mga pananaw at diskarte sa pilosopiya. Ang pamana ni Plato ay nagpatuloy sa pamamagitan ng kanyang mag-aaral na si Aristotle na nagtatag ng kanyang sariling paaralan at bumuo ng kanyang sariling sistemang pilosopikal na hahamon at sasalungat pa sa pilosopiya ng kanyang tagapagturo na si Plato. Isa ito sa ultimate transcendence o transformation na nagawa ni Plato sa kanyang mga estudyante. Sinabi ni Plato na ang tunay na katotohanan ay nasa ating mga ideya at hindi sa ating mga karanasan sa paligid, mind over matter, or thoughts rather than our senses. Kaya makikita natin sa mga larawan ni Plato, siya ay nakaturo sa itaas. Naniniwala siya na ang mga bagay na nakikita natin sa ating paligid ay hindi perpekto at ito ay kopya at refleksyon lamang mula sa world of ideas or world of forms. Ang mga perpektong bagay na ito ay hindi nagbabago at pinapakita nila ang tunay na kalikasan ng lahat. Ang mga bagay na maaari nating mahawakan at makita sa totoong mundo ay mga anino at kopya lamang ng mga perpektong bagay na ito. Ang world of ideas or world of forms ay tinatawag nating langit sa kasalukuyang panahon. Naniniwala si Plato ng ating kaalaman ay likas at nasa ating kaluluwa na bago pa tayo ipinanganak. Tulad ni Socrates, naniniwala si Plato na ang ating kaluluwa ay nagtataglay ng kaalaman, kagandahan, karunungan, pag-ibig at pagiging perpekto. Si Plato ay nagkaroon ng malalim na ideya na kapag ang ating kaluluwa ay sumama sa ating katawan through birth, nakakalimutan natin ang lahat ng mga taglay ng kaluluwa tulad ng kaalaman, kagandahan, katarungan, pag-ibig at pagiging perpekto. Binigyang diin ni Plato ang kahalagan ng edukasyon sa paghuhubog ng mga individual at lipunan dahil ito ang may kakayahang alalahanin ang mga taglay na ito ng ating kaluluwa. Ilan sa kanyang mga gawa ay patungkol sa etika, epistemolohiya, metaphisika, aesthetics at filosofiyang panlipunan at pampolitika. Batay sa mga ideya ng kanyang guro na si Socrates, tinalakay ni Plato ang kalikasan ng kaluluwa at ang koneksyon nito sa mundo ng form or the world of form. Ang kaluluwa ay ang persipyo ng buhay at paggalaw. Ang katawan ay walang buhay. Ang kaluluwa ang nagbibigay buhay sa katawan.
Inati niya ang kaluluwa sa tatlong bahagi: reason, spirit, and appetite. Ang reason or mind ay bumubuo ng kamalayan sa layunin at kahulugan ng buhay. Ito ang gumagawa ng desisyon. Ito ang ego sa teorya ni Freud. Na-expose si Freud sa filosofiya ni Plato. Ang spirit or soul ay ang drive patungo sa pagkilos. Ito ay neutral sa una, ngunit tumutugon ito sa direksyon ng reason. Ang spirit or soul ay ang superego sa teorya ni Freud. Ang appetite naman ay ang pagnanais para sa mga bagay ng katawan, or tinatawag natin maximizing pleasure and avoiding of pain. Ito ang id sa teorya ni Freud. Maging pamilyar tayo sa allegory of the chariot. Ang allegory of the chariot ni Plato ay isang metaphorical na kwento na ginamit niya upang ipaliwanag ang kalikasan ng kaluluwa at ang kaugnayan nito sa reason, spirit, at appetite. Ang allegory na ito ay matatagpuan sa kanyang dialogue na Phaedrus. Sa allegory na ito, inihambing ni Plato ang kaluluwa sa isang tao na nagmamaneho ng kalesa na hinihila ang dalawang kabayo. Ang kalesa ay kumakatawan sa mind o reason, habang ang dalawang kabayo, puti at itim na kabayo, ay sumisimbolo sa magkaibang aspeto ng kalikasan ng tao. Ang puting kabayo ay mabuti, marangal, matuwid at puno ng espiritu. Ito ang ating kaluluwa. Alam na ng puting kabayo ang paggawa ng mabuti at moralidad. Ito ay ang ating konsensya sa makabagong panahong pag-unawa. Ang itim na kabayo ay mabagsik, ligaw. Ito ang ating katawan. Nakabatay ang pagkilos nito sa maximizing pleasure and avoidance of pain. Gustong-gusto ng itim na kabayo ang kasiyahan at iniiwasan ng anumang paghihirap o sakripisyo. Ang gawain ng tao sa kalesa o ang ating mind ay gabayan ang dalawang kabayo patungo sa destinasyon ng ating buhay. Gumagamit ang tao sa kalesa ng katuwiran upang patnubayan ng kalesa at kontrolin ang parehong kabayo, lalong-lalo na ang itim, upang panatilihin ang pagkakaisa tungo sa destinasyon ng ating buhay. Ang kanyang tanyag na Allegory of the Cave ay matatagpuan sa The Republic. Inilarawan ni Plato ang kanyang epistemological na idea sa pamamagitan nito. Ang allegory ay nangangahulugang isang salaysay o kwento na gumagamit ng mga simbolo, tauhan at mga pangyayari upang maghatid ng mas malalim na moral, philosophical o simbolikong mensahe. Inilarawan niya ang mga bilanggo sa isang kuweba na napagkakamalang realidad ang mga anino sa dingding, na sumasagisag sa karamihan ng mga tao sa mundo na hindi kinikilala ang mas mataas na world of ideas or world of form. Ayon sa Allegory of the Cave, may mga bilanggo na nakakadena sa isang kuweba. Hindi makaikot ang kanilang mga ulo mula nang ipinanganak. Ang nakikita lamang nila sa pader ay ang mga anino. Ang mga puppeteers na nasa likod ng mga bilanggo ang may hawak ng mga puppet na naglalagay ng anino sa dingding ng kuweba. Tanging nakikita lamang ng mga bilanggong ito ay ang mga anino ng puppet. Ang nakikita nilang anino sa dingding ng kuweba ang pinaniniwalaan nilang katotohanan. Sa isang pagkakataon, may isang bilanggo na nakatakas at nakalabas ng kuweba. Laking gulat ng nakatakas na ito sa mga nakita niya sa labas ng kuweba. Sobrang sakit ng kanyang mga mata sa liwanag na kanyang mga nakita. Nakita niya na ang mga anino sa loob ng kuweba ay imitasyon lamang ng kung ano ang totoo na nakikita sa labas ng kuweba. Ang bilanggong ito ay bumalik sa kuweba upang hikayatin ang iba pang mga bilanggo na tuklasin ang katotohanan sa labas ng kuweba. Minasama siya ng mga ito at masaya na sila kung ano ang mayroon at kung ano ang kanilang nalalaman sa loob ng kuweba.
Magkaroon tayo ng simpleng aktibidad sa pag-aaral upang mas maunawaan ang allegory of the cave ni Plato. Mangyaring piliin ang tamang sagot mula sa mga binigay na opsyon o pahayag. What do the sun try to symbolize? The source of everything we can see, the source of wisdom, the source of knowledge, the source of life. Time's up! Ang sagot ay A, the source of everything we can see, the origin of all things. Ang araw ay may mas malawak na simbolikong kahulugan bilang sa pinagmulan ng lahat ng ating nakikita. Number 2, what does the cave try to symbolize? Cave of appearance, cave of reality, cave of truth, cave of ignorance. Time's up! Ang sagot ay letter D, Cave of Ignorance. Sa allegory of the cave ni Plato, ang kuweba ay sumisimbolo sa Cave of Ignorance. Ang mga bilanggo sa kuweba ay kumakatawan sa mga tao na nakakulong sa isang makitid na pananaw ng realidad or sa ignorance. Number 3, what do the shadow try to symbolize? Dark objects, reflection of what is real, origin of what is real, true object. Time's up! Ang tamang sagot ay B, reflection of what is real. Sa allegory of the cave ni Plato, ang mga anino ay sumisimbolo sa limitado at baluktot na persepsyon o refleksyon na mayroon sa katotohanan. Number 4, what do the former prisoner try to symbolize? Dependent on the shadows, dependent on the reality, discoverer of the reality, or discoverer of the shadow. Time's up! Ang tamang sagot ay C, discoverer of the reality. Sa Plato's allegory of the cave, ang prisoner or former prisoner ay sumisimbolo sa isang taong nakalaya at nakatuklas ng mas malalim na katotohanan sa labas ng kuweba. Number 5, what do the inner cave try to symbolize? The world of ideas or the world of senses? Time's up! Ang tamang sagot ay B, the world of senses. Sa allegory of the cave ni Plato, ang inner cave ay sumisimbolo sa world of senses dahil tanging anino lamang ang makikita dito. Number 6, what do the outside the cave try to symbolize? World of ideas, the world of senses. Time's up! Ang tamang sagot ay the world of ideas, letter A. Sa allegory of the cave ni Plato, ang outside the cave ay sumisimbolo sa world of ideas na pinagmumula ng lahat ng katotohanan. Dito nagmumula ang mga anino na makikita sa loob ng kuweba. Number 7, who is the former prisoner in the cave? Socrates, Plato, Aristotle, or Pythagoras? Time's up! Ang tamang sagot ay A, Socrates. Si Socrates ay sumisimbolo sa allegory of the cave bilang naliwanagang pilosopo na nalampasan ang mga limitasyon sa sarili na nakakamit ng mas mataas na katotohanan mula sa world of ideas. Number 8, what does the light is trying to symbolize? Education, knowledge, wisdom, or ignorance? Time's up! Ang tamang sagot ay B, knowledge. Sa allegory of the cave ni Plato, ang light ay sumisimbolo sa kaalaman. Ang liwanag o light ay nagdudulot ng kaalaman. Talakayin natin ang theory of the divided line ni Plato o ang theory of
forms. Ang theory of the divided line ni Plato ay isang mahalagang konseptong philosophical na ipinapakita sa kanyang akdang The Republic. Ang teoryang ito ay nagsisilbing modelo para sa pag-unawa sa mga antas ng katotohanan at kaalaman. Ang theory of the divided line ni Plato ay nagsisilbing modelo para sa pag-unawa sa mga antas ng realidad mula sa mga bagay lamang hanggang sa mga konsepto o mga anyo. Ang teorya ay nagbibigay ng hierarchy ng katotohanan. Ang visible world or the world of senses sa mababang antas, habang ang the world of forms or world of ideas naman sa mas mataas na antas. Sa theory of the divided line ni Plato, inilahad niya ang nilalaman ng opinion o doxa at ng true knowledge o episteme. Iniugnay ni Plato ang opinion o doxa kay Heraclitus na may pananaw na ang lahat ng bagay sa mundo ay nagbabago dahil ang opinion ay palaging nagbabago. Ang knowledge naman o episteme ay mula sa pananaw ni Parmenides na nagteoryang may permanente sa mundo, mayroong hindi nagbabago sa mundo. Sapagkat ang kwalifikasyon upang masabi na ang isang kaalaman ay totoo o may katotohanan, ito ay dapat hindi nagbabago. Ito ay dapat permanente. Sa imagining, ang images o imahe ang pinakamababang antas ng katotohanan dahil nakabatay ang paniniwala ng isang tao sa isang anino o imahe na nakikita lamang. Ang mga imahe ay pawang imitasyon at refleksyon lamang ng kung ano ang totoo. Kung meron ka makikitang larawan ngayon sa iyong telepono, ito ay isa lamang imitasyon ng katotohanan. Ano yung mga tao na nasa larawan ngayon? Iba ang kanilang realidad sa kasalukuyang oras o panahon. Sa believing, tayo ay naniniwala sa isang bagay ayon sa ating nakikita sa paligid. Nananatili itong nasa antas na opinyon sapagkat may pagkakaiba-iba tayo ng paniniwala at pananaw sa mga bagay na ating nakikita. Para kay Socrates at kay Plato, limitado ang sensation natin. Maaring may color blindness, maaring iba yung ating pagkita or pagtingin sa mga bagay-bagay kung ikukumpara natin sa ibang tao. So merong pagkakaiba pa rin. Kaya siya ay nananatili sa opinion. Sa thinking, nagkakaroon na ng pagkakatulad ng pag-iisip ang bawat tao. Sa pamamagitan ng mathematical thoughts, mayroong magkakatulad ng paniniwala at pananaw sa mga bagay na ating naiisip. Kahit saan tayo magpunta, kahit sino ang ating kausapin, itong mga mathematical thoughts ay iisa. Sa understanding, nagpapahiwatig ito ng ganap na pagkakaisa ng kaalaman na nagsisimula sa kritikal na pagsusuri at pag-uugnay ng mga idea. Ang mga anyo na nadito ay hindi material, hindi nasisira, kung kaya may permanenteng katotohanan at pinangahawakan ang bawat isa na magkakatulad. Kung may nakita tayong lamesa na kulay itim at may lamesa kulay puti, nananatili yung forma na ito ay lamesa kasi meron tayong pag-unawa sa bagay na yon. Kung may nakita tayong pusa na walang buntot at mamaya may nakita tayong pusa na walang balahibo, alam natin na ang mga ito ay pusa dahil may forma or ideya na hindi nagbabago sa ating isipan. Ito ang pinakamataas na katotohanan dahil nauunawaan natin beyond senses or limitation ng ating nakikita, nararamdaman. The theory has implications for education and philosophy. Plato believed that through education, it should guide individuals from lower levels and understanding to higher levels of insight. Ibig sabihin, upang magkaroon ng mas makabuluhang pag-aaral, ihahatid natin ang mga mag-aaral o tayong mga may hilig sa filosofiya mula sa sensible world, sa mga nakikita natin, mula sa pag-unawa, mula sa mas malaking antas ng katotohanan. Pagdating sa filosofiyang pampolitika, ipinahayag ni Plato ang pangangailangan ng pagkakaroon ng perpektong estado na inilarawan niya sa The Republic. Nagpahayag si Plato ng kanyang pagkabahala sa demokrasya sa pamamagitan ng kanyang philosophical na gawa na The Republic.
Siya ay kritikal sa demokrasya ng Athens at nagtanong tungkol sa pagiging epektibo nito at ang mga katangian ng mga pagpili ng pinuno. Naniniwala si Plato na ang demokrasya ng Athens ay may mga pagkukulang. Siya ay nag-aalinlangan sa paraan ng pagpili ng mga pinuno batay sa katanyagan o kasanayan sa pagsasalita sa publiko kaysa sa kanilang kaalaman, kabutihan o kakayahang na pamahalaan. Naisip niya na ang paraang ito ay maaaring humantong sa mga pinuno na hindi tunay na kwalipikadong gumawa ng mahalagang desisyon para sa kapakanan ng lipunan. Ang iminumungkahing solusyon ni Plato ay hindi kinakailangang ganap na suspindihin ang demokrasya, ngunit sa halip ay reformahin ito. Iminungkahi niya na ang mga namumuno ay dapat na mga individual na nakakamit ng mataas na antas na intelektual at moral sa pagpapaunlad sa pamamagitan ng edukasyon at filosofiya. Naniniwala siya na ang lipunang ginagabayan ng philosopher kings ay magiging mas makatarungan. Sa ideal na lipunan ni Plato, mayroong iba't ibang grupo ng mga tao na may iba't ibang trabaho. Ang unang grupo na tinatawag niya na manggagawa or artisan ay ang pinakamababa. Ang kanilang pangunahing focus ay ang paggawa ng mga kalakal at pagbibigay ng mahalagang serbisyo na sumusuporta sa mga material na pangailangan ng lipunan. Ang mga manggagawang ito ay gumagawa ng lahat ng uri ng trabaho, iba't ibang mga pangangalakal at sining tulad ng pagsasaka at pangangalakal. Sila ang gumagawa ng mga bagay na kailangan ng lahat para mabuhay at magamit. Ang kanilang trabaho ay talagang mahalaga dahil ito ay nagpapanatili sa buong komunidad na magpatuloy at tumutulong sa ekonomiya na manatiling matatag. Sa perpektong lipunan ni Plato, mayroong isang grupo ng mga tao na tinatawag na mga sundalo o tagapangalaga. Sila ang middle class. Ang mga taong ito ay may mahalagang trabaho, protektahan at ipagtanggol nila ang estado mula sa anumang panganib. Upang matiyak na mahusay sila sa kanilang trabaho, sumasailalim ang mga tagapangalaga na ito sa matinding pagsasanay. Natututo sila kung paano maging matapang, disiplinado at gawin ng maayos ang kanilang tungkulin. Ang kanilang mga pangunahing gawain ay panatilihing mapayapa ang mga bagay sa loob ng lipunan at bantayan laban sa anumang panganib mula sa labas. Ang kanilang pag-unawa sa katotohanan at katarungan ay nagbibigay daan sa kanila upang makagawa ng matalino at makatarungang desisyon para sa lipunan. Namumuno sila na may pagtugon sa kapakanan ng buong komunidad sa halip na pansariling pakinabang.